Umaga ay normal na nagpatuloy. Abala si Javier sa trabaho habang si Maya ay naghahanda ng almusal at naglilinis ng kusina. Ngunit nang inayos niya ang ilang dokumento, aksidenteng napatingin ang kanyang mga mata sa telepono ni Javier na nakalagay sa mesa. May bagong mensahe na lumitaw. Hi baby, miss you so much. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Maya. Tumayo siya ng tahimik, mga mata ay nakabuka, ramdam ang takot at pagdududa. Isang pangungusap lang, ngunit sapat na upang bulongin ang kanyang damdamin. Tahimik niyang iniisip, hindi siya pwedeng mandaya. Ngunit patuloy pa rin ang damdamin ng pangamba. Ngayon, pakinggan natin ang kapanapanabik na kwentong ito. Bumaba si Maya sa taxi, matay nakamasid sa matataas na gusali at sa mga taong nagmamadali sa mga kalye ng Manila. Ramdam niya ang halo ng pananabik at kaba. Ito ang unang pagkakataon na papasok siya sa bahay ng kanyang asawa, kung saan sisimulan niya ang isang ganap na bagong buhay kasama ang isang pamilya na hindi pa niya kilala. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag, huminga ng malalim, pilit tinataboy ang mga alalahaning lumalabas sa kanyang puso. Bumukas ang pinto at ngumiti si Xavier, ang kanyang asawa na mainit. Matangkad, elegante at may kumpiyansa na nagdulot kay Maya ng kapanatagan at kaunting pressure. Hello Maya, welcome home, sabi ni Xavier. May malalim at mahinahong boses, puno ng malasakit. Ngunit ang kanyang ngiti ay lalo lamang nagpapaalala kay Maya na ang bahay na ito ay hindi lang tirahan, kundi isang mundo na may sariling mga patakaran, prinsipyo at tradisyon na kailangan niyang matutunan. Pagpasok pa lang, napansin ni Maya ang mahigpit at maayos na aura ng bahay. Lahat ay maayos hanggang sa halos malamig, maluwang na sala, maayos na nakasabit ang mga larawan sa dingding, at si Don Ernesto ang kanyang biyenan na nakaupo sa silyang malambot, may matalim na tingin at seryosong mukha. Halos 60 taon na siya, may pilak sa buhok, bawat linya sa mukha ay nagpapakita ng autoridad at karunungan. Yumuko si Maya bilang pagbati, pinipilit itago ang kaba. Hello, Miss Maya, sabi ni Don Ernesto, malalim ngunit tiyak ang boses. Ikinalugod naming nandito ka. Ngunit tandaan sa bahay na ito may mga patakaran. Maingat na sumagot si Maya. Opo sir, susubukan kong matuto at sumunod. Sa hapon na iyon, pinasyal si Maya sa bawat silid. Sala, kusina, kainan, at maliit na hardin sa likod. Bawat detalye sa bahay ay nagpapakita ng kaayusan, sining, at pressure. Namangha si Maya ngunit nag-aalala. Kaya ba niya makibagay sa mahigpit na kapaligiran na ito? Ramdam niya na bawat hakbang ay kailangang maingat, na parang naglalakad sa manipis na lubid. Habang abala si Javier sa ilang dokumento sa trabaho, tahimik na pinagmamasdan ni Maya ang kanyang biyenan. Si Don Ernesto ay hindi lang mahigpit sa salita, kundi pati sa tingin ay kayang panggigil ang sinuman. Parang nakikita niya ang bawat iniisip at kilos, kahit na ang pinakamaliit. Iniisip ni Maya na kailangan niyang maging maingat. Kung nais niyang mabuhay sa bahay na ito, kailangan niyang maging mas maingat at matalino. Ang unang hapunan ay puno ng tensyon at kaseryosohan. Lahat ay nakaupo ng tuwid, ang menu ay inihanda mismo ni Don Ernesto. Bawat putahe ay maayos ang pagkakaayos. Nakatabi ni Maya si Javier, mahigpit ngunit mahinahon niyang hinawakan ang kamay nito, na parang nagbibigay aliw. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin, sabi niya. Pilit nang umiti si Maya, ngunit nanatiling kabado sa loob, na pagtanto niya na hindi lang ang pakikibagay sa asawang hamon, kundi pati ang pagkamit ng tiwala ng biyenan, na tila hindi basta-basta tumatanggap ng bago. Pagkatapos ng hapunan, tahimik na naghugas si Maya ng pinggan kasama ang katulong, iniiwas ang tingin ni Don Ernesto. Ngunit kahit pilit itago, ramdam niya ang tingin nito na dumadaan, na nagdulot sa kanya ng kaba at determinasyon. Iniisip niya, kailangan maging matiisin at matalino, kung hindi, magiging mahirap ang lahat. Lumipas ang maunang araw sa bahay ng asawa ng mabagal. Natutunan ni Maya kung paano maghanda ng pagkain, mag-alaga ng bahay, at obserbahan ang bawat kilos ng biyenan at iba pang miyembro ng pamilya. Bawat aksyon, salita at tingin ay iniingatan at sinusuri. Napagtanto niya na sa bahay na ito, lahat ay may kahulugan, at ang tiwala ay dahan-dahang itinatayo, hindi maaring madaliin. Isang hapon, nakaupo si Maya sa sala, nakatanaw sa abalang kalye sa labas.
Puno ang Manila ng tunog, mula sa mga sasakyan hanggang sa mga naglakad, ngunit sa loob niya ay nakakaibang katahimikan. Naalala niya ang pag-uusap ni Javier sa kanyang ama, ang mahigpit ngunit puno ng karanasan ng mga payo. Iniisip ni Maya. Nagsisimula ang bagong buhay at kailangan kong matutong mamuhay ng maayos, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa buong pamilya. Sa isang gabi, habang natutulog na ang lahat, kinabukasan, nagising si Maya sa maluwang na silid, ngunit ramdam pa rin ang kaba. Tumayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang masiglang tao sa kalye ng Manila at hindi maiwasang magtanong sa sarili. Makakaya ko bang mamuhay ng maayos sa bagong bahay, kasama ang pamilya ng asawa at sa mga lihim na hindi ko pa alam? Karaniwan ng umaga, abala si Javier sa trabaho habang naghahanda si Maya ng almusal at naglilinis ng kusina. Ngunit habang inaayos ang ilang papeles, aksidenteng napatingin siya sa telepono ni Javier sa mesa. May bagong mensahe, "Hi baby, miss you so much." Parang huminto ang tibok ng puso ni Maya, tumayo siya ng walang galaw, malaki ang mga mata, ramdam ang takot at pagdududa. Isang linya lang, ngunit sapat na para magulo ang lahat sa kanyang isipan. Tahimik niyang iniisip, hindi pwede, hindi siya maaring manloko. Ngunit patuloy ang pagdami ng kaba sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang huwag agad kumilos. Sa halip, tiniyak ni Maya na tandaan ang lahat. Oras ng mensahe, paraan ng pagsagot ni Javier, bawat maliit na detalye. Iniisip niya na kailangan niya na malinaw na ebidensya bago humarap, dahil kung gagalaw siya ng padalos-dalos, mas lalala ang sitwasyon. Sa buong araw na iyon, hindi makapagtuwan ng isip si Maya sa iba pang bagay. Naglakad-lakad siya sa sala, kusina, at pati sa hardin, pinagmamastan ng lahat na parang naghahanap ng clue. Bawat kilos at galaw ni Javier ay naging focus ng kanyang pagmamasid. Paano niya hawak ang telepono? Sino ang pinapadalhan ng mensahe? Saan pumupunta? Bawat maliit na detalye ay nagdulot ng kaba at tensyon. Pagdating ng gabi, nang umuwi si Javier, pinilit ni Maya na magpakita na normal. Ngumiti siya ng mainit, inilapag ang bag at hinaplos ang noo ni Maya. "Kumain ka na ba ng hapunan?" Tumango si Maya, ngunit ang mata ay puno ng pagtatanong. "Hoy, may nakasalamuha ka ba mayong araw na espesyal?" Nagtaas ng kilay si Javier, medyo nagulat. "Special na sino? Makatrabaho lang sa opisina. Alam mo naman." Tumango si Maya, ngunit hindi mapalagay ang puso niya. Naalala niya ang mensahe, ang tingin at ngiti ni Javier habang hawak ang telepono. Dumating ang kakaibang pakiramdam ng pag-aalinlangan, parang unti-unting nag-aapoy na apoy ng duda. Kinabukasan, nagpasya si Maya na tahimik na sundan si Javier. Nakaayos siya ng karaniwang damit, naglakad palabas ng bahay nang hindi halata at pinagmamastan siya. Sa kasama ang palad, tama ang kutob niya, huminto si Javier sa isang maliit na kapehan sa Makati. Nandoon ang isang babae, naghihintay kay Javier. Magiliw silang nag-usap, nagtawanan, at paminsan-minsan ay nagkahawakan. Nakatayo si Maya sa malayo, tumitibok ang puso, parang bumagsak ang buong mundo. Napakabilis at totoo ng pangyayari, halos hindi siya makapaniwala. Tahimik siyang kumuha ng ilang larawan, sinusubukang tandaan ang bawat detalye. Oras ng pagkikita, kilos, tingin, ngiti. Pag-uwi sa bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Maya si Javier mula sa sala. Normal pa rin siya, masayang nakikipag-usap kay Don Ernesto at iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit sa loob ni Maya, hindi bumababa ang duda. Nagsimula siyang magsulat ng lihim na diary, inilalahad ang lahat ng nakikita, nararamdaman at naisip. Bawat pahina ay puno ng takot, pagkadismaya at sakit ng puso. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Maya. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Xavier, bawat tawag, bawat mensahe. Kahit ang pinakamaliit na galaw ay maaring maging ebidensya o dahilan ng duda. Napansin din niya ang babae sa kapehan, si Carla, dating katrabaho ni Xavier. Ngunit hindi pa alam ni Maya ang motibo nito, na nagdudulot ng mas malaking kalituhan. Isang gabi, nakatayo si Maya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang Manila na puno ng ilaw. Iniisip niya, bukas kailangan kong alamin ang katotohanan. Kahit masakit, kailangan kong malaman. Ngunit hindi alam ni Maya na si Don Ernesto, matalino niyang biyenan, ay napansin ang duda sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, tahimik lang na nagmamasid, pinaghahandaan ang sitwasyon. Ang kanyang presensya ay nagdagdag ng tahimik na tensyon, na lalo pang nagpabigat sa kaba at pag-iisa ni Maya sa sariling bahay.
Kinabukasan, nagpasya si Maya na lapitan si Javier ng direkta. Hinintay na ito pagkatapos ng hapunan, nang umalis na ang lahat sa sala, at mahinahong nagtanong, "Hoy, nakipagkita kay Carla, di ba?" Medyo nagulat si Javier, tumingin kay Maya. Huminga siya ng malalim. "Maya, dating katrabaho lang siya, tungkol sa trabaho lang ang usapan namin, wala nang iba." Gusto ni Maya na maniwala, ngunit ang mata niya ay puno pa rin ng pagdududa. Alam niya na salita lang ay hindi sapat. Kailangan niya ng malinaw na ebidensya, isang katotohanan na hindi maaring itanggi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Maya ng mas masusing pagsubaybay. Nagtatago siyang kumuha ng video, sinusulat ang oras, pinagmamasdan ng bawat pagkikita. Mula sa kapehan hanggang sa mga mall. Bawat kilos ni Javier ay nagpapanerbiyos at tensyonado sa kanya, parang naglalakad sa manipis na lubid. Samantala tahimik si Don Ernesto. May bahagyang pagkabahala sa mata habang pinagmamasdan si Maya. Gising si Maya sa isang maaraw na umaga sa Manila, ngunit mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Sa mga nagdaang araw, hindi niya maiwasang mabalisa sa mga hinala tungkol kay Javier. Naalala niya ang tagpo na makita ni si Javier kasama si Carla sa isang cafe sa Makati. Ang mga tingin at ngiti ni Javier noon ay nagdulot sa kanya ng sakit at galit. Alam ni Maya na hindi sapat ang paniniwala lamang sa paliwanag ni Javier. Kailangan niyang alamin ang katotohanan sa kanyang sariling mga mata. Noong araw na iyon, nagpasya si Maya na maging maingat sa bawat paghahanda. Nagsuot siya ng simpleng damit, hindi kapansin-pansin, ngunit sapat na komportable upang makagalaw ng maingat. Dala niya ang telepono, maliit na kamera, at kuwaderno para itala ang bawat detalye. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, halo ng kaba at tensyon. Alam niya ang hakbang na ito ay magbabago sa relasyon nila ni Javier, at pati na rin sa pamilya ng kanyang asawa. Lumabas si Javier ng bahay bandang alas 9 ng umaga. Tahimik na sinundan siya ni Maya, iniiwasang masundan. Parang naglalakad siya sa manipis na lubid, bawat hakbang ay maingat. Sinundan niya si Javier sa mataong kalye ng Manila, pinagmamasdan ang bawat kilos, bawat tingin, bawat ngiti. Nang huminto si Javier sa isang maliit na kafe, nagkubli si Maya sa isang sulok upang manood. Sa kasamaang palad, naroon na si Carla, nakatayo at naghihintay kay Javier. Nag-usap sila ng malapitan, nagtawanan, at paminsan-minsan ay humawak ng kamay. Pakiramdam ni Maya ay parang nabasag ang puso niya. Lumalala ang sakit at pagdududa. Kinuha niya ang telepono at kumuha ng ilang litrato mula sa malayo, nangiinig ang kamay. Bawat larawan ay parang suntok sa puso, nagdulot ng galit at kawalang puwersa. Nang umalis si Javier at Carla sa cafe, tahimik pa rin silang sinundan ni Maya. Pumunta sila sa isang shopping mall, nag-usap ng masaya, ngunit laging tensyonado ang tingin ni Javier. Napansin ni Maya ang kontradiksyon. Tila hindi ganap na komportable ang mga mata ni Javier, hindi tulad ng taong palihim na nakikipag-date. Nagtanong siya sa sarili kung ito ba talaga ay pagtataksil, o may ibang bagay lamang na hindi pa niya naintindihan. Pagbalik sa bahay, tahimik na naupo si Maya sa sala, binuksan ang kuwaderno at tinala ang lahat ng detalye. Oras ng pagkikita, lugar, kilos, tingin, salita. Bawat linya ay puno ng sakit, paggalito at patuloy na pagkabahala. Napagtanto niya na ang hinala ay nagtanim sa kanyang isipan ng binhi ng kawalan ng kapanatagan na nagpapahirap sa kanya na manahimik. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinundan ni Maya si Javier ng tahimik. Pinagmamasdan niya ang trabaho, pakikipagkita sa kaibigan, at maging ang mga pulong sa opisina. Tuwing hawak ni Javier ang telepono, tahimik siyang nag-oobserba. Sinusubukang hanapin ang anumang senyales na lampas sa normal ang relasyon nila ni Carla. Isang hapon, nagdesisyon si Maya na bumalik sa cafe sa Makati, umupo sa isang sulok upang obserbahan. Dumating si Carla at binati si Javier nang may malapit na ngiti, ngunit napansin ni Maya na tensyonado pa rin ang tingin ni Javier, hindi masaya o natural, tulang taong palihim na nagtataksil. Nagsimulang mag-alinlangan si Maya, baka lahat ito ay isang maling akala lamang. Ngunit sa sandaling nagsimulang magduda si Maya na baka nagkamali siya sa paghuhusga, isang bigla ang tawag ang nagpamangha sa kanya. Kaibigan niya ang tumawag. Inuulit ang mga chismis tungkol kay Javier at Carla na lalong nagpapatingkad ng kanyang pagdududa.
Pakiramdam ni Maya ay parang natrap siya sa maze ng pag-aalinlangan, puno ng sakit at galit. Pagbalik sa bahay, nakatayo si Maya sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Nakatanaw sa Manila na may gintong liwanag. Nagtanong siya sa sarili, mahal ba talaga siya ni Javier? O isang palabas lang ba ito sa likod ng mga ngiti at paliwanag? Alam niyang kung hindi niya malalaman ang katotohanan, hindi siya makakahanap ng kapanatagan. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon sa loob ni Maya. Nagsimulang pansinin ang bawat maliit na detalye sa bahay. Paano iniiwan ni Javier ang telepono? Paano nagpapadala ng mensahe si Carla? At maging ang tingin ni Don Ernesto sa kanya sa mga sandaling palihim. Lahat ay nagiging mahalaga at ramdam niya na may malaking lihim na umiiral sa harap niya. Isang gabi, umuwi si Javier ng late. Nagdesisyon si Maya na harapin siya ng diretso. Nang pumasok si Javier sa sala, tumingin siya sa maagang umaga sa Manila. Ang araw ay kumakalat ng gintong liwanag sa mga kalye, ngunit mabigat ang pakiramdam ni Maya. Sa mga nakaraang araw, patuloy siyang nabuhay sa tensyon, pag-aalala at pagdududa kay Javier. Ang larawan niya kasama si Carla sa kapehan sa Makati ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Halos hindi siya makakain o makapagtuon ng pansin sa iba pang bagay. Ngayon, nagpasya si Maya na hindi na siya maaring manahimik. Kailangan niyang kausapin si Javier, kailangan niyang malaman ang katotohanan upang maibsan ang kanyang mga pangamba, kahit masakit ito sa kanyang puso. Sa agahan, inihanda ni Maya ang lahat ngunit nang iniinig ang kanyang mga kamay. Pumasok si Javier sa silid kainan. Ang iti ay mainit pa rin, ngunit hindi na nakita ni Maya ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Hoy! Kailangan nating mag-usap, simula ni Maya, nanginginig ang boses, ngunit pilit na pinananatiling kalmado. Nagtaas ng kilay si Javier. Naramdaman ang seryosong tono ng boses niya. Umupo siya, ang mga mata puno ng pag-aalala. Ano nangyari, Maya? Huminga ng malalim si Maya, matibay ang tingin. Hoy, kahapon at ilang beses noon, nakipagkita ka ba kay Carla? May tinatago ka ba sa akin? Biglang napahinto si Javier ng isang saglit pagkatapos huminga ng malalim. Maya, huwag ka magkamali. Si Carla ay dating katrabaho lang. Nagkapapalitan lang kami ng usapin sa trabaho, wala nang iba. Hindi ako? Hindi ako gumawa ng mali. Ngunit hindi nakapagpakalma ang paliwanag ni Javier kay Maya. Sa kanyang puso, malalim na ang pagdududa. Ramdam niya ang kirot sa dibdib, parang pinuputol ang puso niya sa maliliit na piraso. Akala mo ba maniniwala ako sa salita mo? Hindi mo ba naintindihan kung paano mo masabing magsinungaling sa akin ng ganito kadali? Sumigaw si Maya, ang boses puno ng galit at sakit. Lumayo ng kaunti si Javier, ang mga mata puno ng pagsisisi. Maya, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Hindi ko kailanman layunin na saktan ka. Trabaho lang yon. Alam mo naman na mahal kita. Ngunit hindi mapigilan ni Maya ang pagdududa. Naalala niya ang bawat kilos, bawat tingin, bawat ngiti ni Javier kay Carla. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa, ramdam ang halo ng pagmamahal at galit. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Sa bawat pagkataon na nakita-kita ng ganito, hindi ako makahinga. Nagpatuloy ang pagtatalo ng ilang oras. Hindi umuurong si Maya at ayaw namang saktan ni Javier siya. Ngunit ang mga pagdududa at pangamba ay naipon sa kanya, kaya't bawat paliwanag ay naging malabo. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Don Ernesto sa silid kainan, seryoso ngunit mapanuri ang tingin. Pinagmamasdan niya ang mag-asawa na nag-uusap at napansin ang kaba at pagdududa sa mga mata ni Maya. Hindi siya nagsalita, nakatayo lang, parang tahimik na tagamasid. Ramdam ni Maya ang tingin ng biyenan, ngunit hindi siya nakinig. Gusto niya lang malaman ang katotohanan, gusto niyang aminin ni Javier ang lahat. Ramdam niya ang presyon, parang nakapako sa loob ng perpektong bahay kung saan bawat kilos ay maaring husgahan, bawat salita maaring maling maintindihan. Pagkatapos ng tensyong agahan, umalis si Javier papuntang trabaho. Naiwan si Maya sa sala, mata ay nakatuon sa pinto na nagsara, ramdam ang kawalan at pag-iisa. Iniisip niya na kailangan niyang lutasin ang kanyang pagdududa. Kung hindi siya makapamuhay ng payapa sa bahay na ito. Sa araw na iyon, nagpasya si Maya na masusing alamin. Tahimik niyang sinuri ang telepono ni Javier, sinusulat ang lahat ng mensahe, oras ng pagpapadala at pagtanggap. Bawat linya ay nagdulot sa kanya ng galit at sakit.
Ngunit napansin din niya ang ilang normal na mensahe tungkol sa trabaho na nagpapakita na hindi lubos na niloloko ni Javier. Ngunit hindi pa nakontento si Maya. Gusto niyang tiyakin, gusto ng malinaw na ebidensya. Nagpasya siyang sundan muli si Javier habang siya ay papunta sa trabaho sa hapon. Sinundan niya ito sa mga kalye ng Manila, sa mga mall at kapehan, sinusulat bawat kilos, tingin at patingiti. Nang magkita sina Javier at Carla, napansin ni Maya ang tensyon sa mga mata nito. Kabado at hindi komportable, hindi parang taong lihim na nagtatago. Nagsimulang magduda si Maya. Ito ba talaga ay pagtataksil o isang hindi pagkakaintindihan lamang dahil sa pagmamasid niya mula sa malayo? Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Maya. Isang mensahe mula sa dating kaibigan ang nagpapaalala tungkol sa mga tsismis tungkol kay Javier. Maagang umaga sa Manila, ang sikat ng araw ay sumasayad sa mga kortina, ngunit hindi ito naibsan ang tensyon sa loob ni Maya. Kumising siya na mabilis ang tibok ng puso, puno ng kaba at determinasyon. Sa mga nakaraang araw, ang pagdududa kay Javier ay ganap ng sumakop sa kanyang isipan. Alam niya na kung hindi niya kaharapin ng diretso ang sitwasyon, mananatili siyang nabubuhay sa takot at kawalang kapanatagan. Naghanda si Maya ng almusal, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay, at tila hindi mapatahimik ang puso niya. Nang pumasok si Javier sa dining room, tumingin siya sa mga mata nito, puno ng galit at sakit. Napansin ni Javier ang seryosong tono, wala na ang ngiti, pinalitan ng mata na puno ng pag-aalala. Javier, kailangan nating mag-usap, panimula ni Maya, nanginginig ngunit matatag ang boses. Umupo si Javier, bahagyang nagulat. Anong nangyari, Maya? Huminga ng malalim si Maya, pinipilit hindi manginig ang boses sa emosyon. Javier, kamakailan, may mga pagkakataon nakikita-kita kay Carla. Kailangan mong sabihin ang totoo sa akin. Niloloko mo ba ako? Huminga ng malalim si Javier, puno ng pag-aalalang tingin. Maya, huwag kang magkamali ng intindi. Si Carla ay dati lang nakatrabaho. Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. Wala akong ginagawang mali. Ngunit hindi nakapagpatahimik ang paliwanag ni Javier sa puso ni Maya. Naalala niya ang bawat kilos, tingin at ngiti nito kay Carla at muling sumiklab ang pakiramdam ng pagkakanulo. Akala mo ba maniniwala ako sa mga salita mo? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kadali mong masabi ang kasinungalingan sa akin? Sigaw ni Maya, halo ng galit at sakit. Mabilis na umigting ang pagtatalo. Sinubukan ni Javier na magpaliwanag, ngunit bawat salita ay tinutulan ni Maya. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay, pamumula ng mga mata, ramdam ang kawalang puwersa. Nakita ko ang lahat, Javier. Hindi ko kayang magpanggap na hindi alam. Habang nagkakagulo, pumasok si Don Ernesto sa dining room. Mahigpit ang tingin nito, pinagmamasdan ang bawat kilos. Mas lalo pang tumindi ang presyon kay Maya, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit nakamasid ang biyenan. Tumayo si Javier, nanginginig ngunit matatag ang boses. Maya, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Mahal kita, at wala na nangyari sa akin, at kay Carla maliban sa trabaho. Ngunit hindi umatras si Maya. Kinuha niya ang telepono at ipinakita ang mga litrato mula sa kafe sa Makati. Paano mo ipapaliwanag ang mga larawang ito? Nakita kita kasama siya, nagtatawanan, humahawak ng kamay. Tinatawag mong trabaho lang ba iyon? Tiningnan ni Javier ang mga larawan, pagkatapos ay tumingin kay Maya, puno ng sakit at pag-aalala ang kanyang mga mata. Maya, mali ang nakikita mo, wala akong ginawang mali. Lahat ng nakita mo ay hindi pagkakaintindihan lamang. Ngunit hindi na gusto ni Maya ang malabong paliwanag. Umatras siya at umiyak, ramdam ang pagkakanulo at sakit sa buong katawan. Pagod na ako, Javier. Hindi ko kayang mabuhay sa pagdududa na ito. Umabot ang pagtatalo buong umaga. Tahimik ang buong bahay. Pinagmamasdan ni Don Ernesto ang bawat detalye, kahit na hindi nakialam. Naiintindihan niya na kailangan ni Maya na harapin ang kanyang damdamin, alamin ang katotohanan, at matutong mamuhay sa pamilya ng asawa. Pagkatapos ng tensyonadong umaga, umalis si Javier papunta sa trabaho. Naupo si Maya sa sala, nanginginig ang mga kamay, ramdam ang kawalan. Iniisip niya na kailangan niyang ayusin ang kanyang pagdududa. Hindi pwede manatili sa kawalang kapanatagan magpakailanman. Noong araw na iyon, nagdesisyon si Maya na suriin ng mas maigi ang telepono ni Javier.
Itinala niya ang bawat mensahe, oras ng pagpapadala at pagtanggap, at napansin niyang may ilang mensahe talagang tungkol lang sa trabaho. Ngunit nanatili ang pagdududa. Alam niyang kailangan ng malinaw na ebidensya upang ganap na pagkatiwalaan si Javier. Sa hapon, muli niyang sinundan si Javier sa cafe sa Makati. Tahimik siyang nakaupo sa malayong sulok, pinagmamasdan. Nakita niya si Javier at Carla na nag-uusap ng malapitan. Ngunit tensyonado at balisa ang tingin ni Javier, hindi komportable. Napagtanto ni Maya na hindi lahat ay tulad ng inisip niya. Maaring ito ay tungkol sa trabaho o mga lihim na hindi pa niya alam. Pagbalik sa bahay, nakatayo si Maya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa Manila na kumikislap ang mga ilaw. Iniisip niya, bukas, ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat. Ano man ang katotohanan, kailangan kong malaman. Pumasok ang Manila sa isang maingay na umaga, ngunit sa bahay ni na Javier at Maya, ang hangin ay mabigat na halos nakakaipit. Matapos ang matinding pagtatalo kahapon, hindi pa ganap na nakapaghimlay si Maya. Napagtanto niya na ang tiwala ay madaling mabuwal dahil lamang sa pagdududa, ngunit marami pang tanong ang hindi pa nasasagot. Nagising si Maya at ang tingin ay dumaan sa bakanting sala, kung saan naroon pa rin ang bakas ng pagtatalo kahapon. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang damdamin bago bumaba si Javier. Alam ng dalawa na magiging mahalaga ang araw na ito, kung saan ang mga lihim ay malapit ng ilantad. Bumaba si Javier sa hagdan, mata ay malalim ang iniisip. Tiningnan niya si Maya, pilit ngumiti, ngunit napansin ni Maya ang tensyon sa kanyang mga mata. Ngayon, kailangan nating mag-usap, wika niya, kalmadon ngunit matalim ang tono. Tumango si Javier, alam na hindi na ito maiwasan. Pinunta niya si Maya sa sala. Kung saan ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa makintab na sahig. Napakatahimik, halos marinig lamang ang tiktak ng orasan. Kailangan mong maging tapat sa akin, panimula ni Maya. Malalim ngunit puno ng determinasyon. Lahat ng pagdududa ko, kahapon maari mong ipaliwanag sa salita. Ngunit ngayon, kailangan ko ng katotohanan. Umupo si Javier, huminga ng malalim, mga mata puno ng pagsisisi. Alam niya na hindi sapat ang mga paliwanag noon. Maya, pasensya na sa pagdududa mo. Gusto kong malaman mo, lahat ng nangyari kay Carla ay trabaho lamang. Ngunit may isang katotohanan na hindi ko pa nasabi. Lumiko ang ulo ni Maya, mabilis ang tibok ng puso. Anong katotohanan? Tumingin si Javier sa ibaba, at dahan-dahang sinabi, siya may seryosong personal na problema. Tinulungan ko siya, hindi dahil sa romantikong damdamin kundi dahil sa responsibilidad at malasakit. Alam kong kung sasabihin ko agad, mag-aalala ka, kaya nanahimik ako. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Maya, tiningnan niya si Javier, mahirap paniwalaan. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng katapatan at pag-aalala na nagsimulang pahinain ang kanyang pagdududa. Talaga bang wala? Kay Carla? Tanong niya, nanginginig ang boses. Wala Maya, huminga si Javier. Gusto ko lang maintindihan mo, hindi kita kailanman pagtataksilan. Lahat ng ginagawa ko ay dahil sa responsibilidad at tapatan. Ngunit, hindi rito nagtapos ang tensyon. Pumasok si Don Ernesto sa sala, mata ay seryoso ngunit mapanuri. Tiningnan niya ang mag-asawa, pagkatapos ay sinabi, Maya, Javier, ang pamilya ay lugar kung saan hindi maaring manatili ang mga lihim magpakailanman. Kung nais ninyong mamungkay ng maayos, kailangan itong pag-usapan. Naintindihan ni Maya na ang sinabi ng biyenan ay hindi lamang paalala, kundi babala rin. Alam niya ang pagdududa sa loob ng puso ni Maya at oras na upang mailantad ang lahat ng lihim. Sinimulang ikwento ni Javier ang mga detalye ng mga pagkikita kay Carla, mga pagpupulong sa trabaho, mga agarang tawag, at bakit hindi niya agad sinabi kay Maya. Bawat detalye ay unti-unting nagpatunay ng kanyang katapatan. Ngunit nanatili pa rin ang kirot sa damdamin dahil sa labis na pagdududa. Nang tumayo si Maya, luha ang pumuno sa kanyang mga mata, wika niya. Sobrang nasaktan ako, Javier. Hindi ko alam kung paano muli magtitiwala sa iyo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hinawakan siya ni Javier sa kamay, mga mata puno ng pagsisisi at pagmamahal. Maya, alam kong nagkamali ako sa pagpaalalahanan sa iyo. Gagawin ko ang lahat upang patunayan ang aking pagmamahal at katapatan. Ngunit hindi pa tapos ang drama ng pamilya. Isang hindi inaasang tawag mula kay Carla ang nagdagdag ng tensyon.
Tumawag si Carla upang humingi ng tulong kay Xavier sa isang seryosong suliranin sa trabaho. Nakatayo si Maya sa tabi, nakinig sa tawag. Puso ay muling nag-alala. Ipinaliwanag ni Xavier ng detalyado kay Maya ang laman ng tawag, bawat hakbang, bawat detalye, na nagpapatunay na walang kinalaman sa pagtataksil. Matapos ang tawag, naramdaman ni Maya na unti-unti muling nabuo ang tiwala, ngunit may mga sugat pa rin sa kanyang puso. Alam niya na kailangan ng panahon upang maghilom, at ang bawat pagdududa ay dapat pamahalaan ng matalino. Sa hapon, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa Manila upang magpahinga at mag-isip. Naalala niya ang mga nakaraang araw, pagdududa, pagmamasid, pagtatalo, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ngunit napagtanto rin niya na dahil sa mga pagsubok na ito, mas naintindihan niya si Xavier, pati ang mga lihim at responsibilidad na kanyang pasan. Pagbalik sa bahay, nakita ni Maya si Xavier na nakaupo sa sala, mata ay puno ng pag-aalala at paggalang. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito. Alam mo, nagtitiwala ako sa iyo, ngunit kailangan natin ng oras para maibalik ang lahat sa dati. Ngumiti si Xavier, mga mata puno ng pagmamahal. Alam ko Maya, gagawin ko ang lahat upang hindi ka na muling magduda. Gabing iyon, nakatayo si Maya sa tatabi ng bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ng Manila na kumikislap sa mga ilog. Maagang umaga sa Manila, ang unang sikat ng araw ay sumisilip sa mga punong kahoy at tumatama sa abalang mga kalsada. Sa bahay ni Maya at Xavier, nanatiling mabigat at tensyonado ang hangin higit pa sa dati. Matapos ang mga araw ng pag-aalinlangan, tensyon at pagtatalo, hindi pa rin ganap na payapa ang puso ni Maya. Alam niya na upang makahanap ng kapanatagan, kailangan niyang harapin ng direkta ang mga lihim na itinatago ng pamilya at ni Xavier. Nagising si Maya at ang tingin ay nakatuon sa kumikislap na Manila. Ngunit sa loob niya ay naglalagablab ang gulang damdamin. Bawat araw ng pagdududa kay Javier, bawat pagtatalo at mga misteryosong mensahe tungkol kay Carla ay nagpahirap sa kanyang pagtulog. Nagpasya siya ng araw na ito ang magiging araw ng ganap na pagharap, upang malaman ang lahat at hindi na mabuhay sa dilim ng pagdududa. Habang bumababa si Xavier sa hagdan, nakatayo si Maya sa sala, mata ay nakatutok sa bawat hakbang niya. Napansin ni Xavier ang seryosong tingin ng asawa, alam niyang handa si Maya para sa isang mahalagang pag-uusap. Kailangan nating mag-usap, Xavier. Ngayon din, panimula ni Maya, matatag ngunit nanginginig dahil sa damdamin. Tumango si Xavier, mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang gusto mong malaman, Maya? Huminga na malalim si Maya. Gusto kong malaman ang lahat. Walang pagtatago, walang pagpapanggap. Lahat ng lihim, lahat ng nangyari kay Carla, at pati na rin sa pamilya natin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Tiningnan siya ni Xavier at pinunta si Maya sa sala. Napakatahimik, halos marinig lamang ang tiktak ng orasan. Magkatapat silang nakatayo, ang mga mata ay nagkakabanggaan sa bawat tibok ng puso, parehong malakas ang pintig. Isasabi ko ang lahat, panimula ni Xavier, malalim ngunit tiyak ang tinig. Ang mga pagkikita kay Carla, lahat ay tungkol sa trabaho lamang, ngunit may mga lihim pa, hindi tungkol sa pagtataksil, kundi sa mga bagay sa pamilya na hindi mo pa alam. Nakangisi si Maya at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Anong mga bagay iyon? Kuminga ng malalim si Xavier, ikinuwento ang mga alitan, hindi pagkakaintindihan, at ang responsibilidad na ipinagkatiwala kay Don Ernesto sa kanya upang panatilihing maayos ang pamilya. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye, mula sa pamamahala ng ari-arian, pag-aasikaso sa mga komplikasyon sa negosyo ng pamilya, hanggang sa mga sensitibong bagay sa ibang miyembro na hindi pa alam ni Maya. Tahimik na nakaupo si Maya, pinapakinggan ang bawat salita at detalye. Ang puso niya ay sabay nakaramdam ng ginhawa at kirot. Napagtanto niya na ang ating pagdududa sa pagtataksil ay tanging bahagi lamang ng ibabaw. Sa likod nito ay isang masalimot na responsibilidad, lihim, at presyon na tinitiis ni Hier. Ngunit hindi rito natapos ang drama. Tumunog ang telepono mula kay Carla. Nag-ulat ng isang agarang problema na kailangan ni Javier ayusin. Nakatayo si Maya sa tabi, maingat na nakamasid. Tinanggap ni Javier ang tawag ng kalmado. Ipinaliwanag ng detalyado kay Maya ang lahat na may kinalaman sa trabaho at responsibilidad, walang kinalaman sa romantikong damdamin. Pagkatapos ng tawag, tiningnan muli ni Javier si Maya.
Nakikita mo? Lahat ay malinaw. Wala akong ginawang mali sa iyo o kay Carla. Napagtanto ni Maya na unti-unti muling nabubuo ang tiwala. Ngunit may mga sugat pa rin sa kanyang puso, mga malalalim na pagdududa na hindi basta matatanggal sa isang araw. Alam niya na upang maging payapa ang lahat, kailangan ng oras, katapatan, at pasensya. Sa hapon, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa mga kalye ng Manila upang magpahinga at mag-isip. Naalala niya ang bawat tensyonadong sandali, bawat pagtatalo, bawat sakit at pangamba. Napagtanto niya na dahil sa mga pagsubok nito, mas naintindihan niya si Javier. Pati ang mga responsibilidad, presyon at lihim na kanyang pinapasan. Pagbalik sa bahay, nakita niya si Don Ernesto na nakaupo sa sala, mata ay nakamasid sa kanya at kay Javier. Lumapit siya, boses ay malalim ngunit may autoridad. Maya, hindi magiging madali ang lahat. May mga lihim sa pamilya at minsan may mga hindi pagkaintindihan. Ngunit kung nais mong mamuhay na maagang gumising sa Manila, puno ng pamilyar na ingay ng mga sasakyan at busina sa masisikip na kalye. Ngunit sa bahay ni Maya at Javier, makapal ang tensyon sa hangin. Sa mga nakaraang araw, ang tensyon sa pagitan nila ay hindi pa rin humupa. Kahit na nagsimulang magtiwala si Maya kay Javier, paminsan-minsan ay bumabalik ang lumang pagdududa sa kanyang puso, parang mga mansa ng apoy na mahirap patayin. Umaga iyon, gumising si Maya ng mas maaga kaysa karaniwan. Naupo sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto, nakatanaw sa Manila na kumikislap sa sikat ng araw. Iniisip niya ang lahat ng nangyari, ang mga pagkakataong nagduda, ang mga pagtatalo, mga lihim na mensahe, at ang mga sandaling balisa si Javier kapag kasama si Carla. Ramdam niya na ang kanyang puso ay pagod ngunit matatag, determinado na alamin ang katotohanan muli upang hindi na maging malabo ang lahat. Pagbaba ni Javier sa hagdan, tumingin si Maya sa kanya, halo ng pagmamahal at pagdududa sa kanyang mga mata. Napansin ni Javier ang konsentrasyon at determinasyon sa kanyang titig. Naramdaman na handa na si Maya na harapin ang anumang katotohanan. Kailangan nating mag-usap, Javier, panimula ni Maya, malalim ngunit matatag ang boses. Gusto kong malinawan ang lahat. Tumango si Javier, alam na hindi na niya maaring iwasan. Dinala niya si Maya sa sala, kung saan ang sikat ng araw ay gumagawa ng kumikislap na mga linya sa sahig. Tahimik ang paligid, tanging ang tiktak ng orasan ang maririnig na nagpapabilis ng tibok ng puso ng dalawa. Tumingin si Maya sa mga mata ni Javier. Sinubukan ko magtiwala sa iyo, pero pakiramdam ko ay may mali. Kailangan mong maging tapat sa akin kahit na masakit ang katotohanan. Huminga na malalim si Javier, puro ng pag-aalala ang tingin. Alam niyang ito ang oras para ilahad ang buong katotohanan. Maya, kailangan mong maintindihan na hindi kita kailanman pagtataksilan. Pero may ilang bagay na hindi ko pa nasabi dahil gusto kong protektahan ka at pati si Carla. Lumiko ang ulo ni Maya, mabilis ang tibok ng puso. Sabihin mo ng malinaw, kailangan ko malaman. Ikinuwento ni Javier ang mga pagkataon na nahirapan si Carla sa personal na buhay, ang mga issue sa trabaho at ang mga lihim na tinulungan niya si Carla nang hindi nais maalarma si Maya. Ipinaliwanag niya ng detalyado bawat tawag, bawat mensahe upang maunawaan ni Maya na wala namang lumampas sa hangganan ng profesionalismo o damdamin. Nakinig si Maya, ramdam ang ginhawa, ngunit may kirot sa puso. Napagtanto niya na ang mga pagdududa noon ay nagdulot ng hindi kailangang sakit sa kanila ni Javier. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang tapat na hangarin at pagsisikap ni Javier na unti-unting nagtanggal sa mga natitirang pagdududa. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang drama ng pamilya. Isang tawag mula kay Carla ang dumating tungkol sa isang kagyat na issue sa trabaho. Nakatayo si Maya sa tabi, pinagmamasdan. Maingat na sinagot ni Javier ang telepono, ipinaliwanag sa kanya ang nilalaman ng tawag. Napagtanto niya na ang lahat ay tunay na tungkol sa trabaho at responsibilidad, hindi pagtataksil. Pagkatapos ng tawag, naupo sina Maya at Javier sabay na tumingin sa Manila na kumikislap sa ilaw. Naintindihan nila na ang pagtitiwala ay kailangang buuin muli ng oras. Ngunit nalaman din nila na anumang hindi pagkakaunawaan ay maaring malutas kung handa silang makipag-usap ng tapat. Sa hapon, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa mga kalye ng Manila para makapagpahinga ang isip at pag-isipan ng mga nangyari. Naalala niya ang bawat tensyonadong sandali, bawat luha, bawat pakiramdam ng pananakit. Ngunit kasabay nito, naunawaan niya na dahil sa mga hamon, mas nakilala niya si Javier at pati na rin ang pamilya niya, lalo na si Don Ernesto.
Natahimik na pinagmamasdan ng lahat, alam ang mga lihim at komplikadong damdamin sa loob ng bahay. Pagbalik sa bahay, nakita ni Maya si Javier na nakaupo sa sala, may pag-aalala ngunit puno ng pagmamahalang tingin. Lumapit siya, hinawakan ng kamay nito. Javier, gusto kong magsimula tayo muli. Pinagkakatiwalaan kita, pero kailangan natin maging mas maingat. Ngumiti si Javier, puno ng pag-asa at pagmamahalang tingin. Alam ko, Maya, gagawin ko ang lahat para hindi ka na magduda. Maayos natin ang lahat ng hindi pagkaunawaan at magiging mas malakas tayo. Maagang gumising ang Manila sa isang abalang umaga, ngunit sa bahay ni Maya at Javier, nanatiling makapal ang tensyon sa hangin. Matapos ang ilang araw ng alitan, pagdududa, at mga lihim na unti-unting nabunyag, naunawaan ni Maya na hindi biro ang buhay pamilya. Marami pa ring alalahanin, mga lihim na hindi pa nasasabi, at mga damdaming nagbabalik-balik. Gumising si Maya ng maaga, nakatanaw sa Manila na kumikislap sa sikat ng araw, at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na magiging mahalaga ang araw na ito. Nagpasya siyang alamin ang lahat ng natitirang lihim sa pamilya upang hindi na mabuhay sa pag-aalinlangan at kawalang linaw. Pagbaba ni Javier sa hagdan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ngunit may halong pag-aalala. Napansin niya na handa si Maya para sa mas seryosong pag-uusap kaysa sa dati. Kailangan na naman ba nating mag-usap, Maya? Tanong ni Javier, malumanay ngunit may tinig na seryoso. O Javier, kailangan kong malaman ang lahat ng hindi pa nasasabi. Walang pagtatago, walang kasinungalingan. Sagot ni Maya, matatag ngunit may bahagyang pangangatog dahil sa damdamin. Tumango si Javier at dinala siya sa sala, kung saan ang sikat ng araw ay bumubuo ng kumikislap na liwanag sa sahig na gawa sa kahoy. Nakatayo silang magkatapat, tahimik ang paligid, tanging ang tiktak ng orasa ng maririnig. Kailangan mong sabihin ang lahat, Javier. Ayokong magkaroon ng pagdududa o maling pagkaunawa pa. Panimula ni Maya, matalim ang titig. Huminga ng malalim si Javier, puno ng pangamba at panghihinayang ang tingin. Maya, kailangan mo maintindihan na wala nang lumampas sa hangganan sa pagitan ko at ni Carla. Ngunit may iba pa mga lihim sa pamilya na hindi ko pa nasasabi. Maaring magulat ka o masaktan, pero gusto kong malaman mo ang katotohanan. Tumingin si Maya ng matagal, mabilis ang tibok ng puso. Sabi mo na, ano ang gusto mo malaman ko? Ikinuwento ni Javier ang mga alitan sa negosyo ng pamilya, mga problema sa mga malalapit na kasapi, at mahihirap na desisyon na ipinagkatiwala ni Don Ernesto sa kanya. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye mula sa pamamahala ng ari-arian, paglutas ng alitan, hanggang sa mga sensitibong issue ng ibang kasapi ng pamilya. Nakinig si Maya, ramdam ang ginhawa ngunit may kirot sa puso na pagtanto niyang ang mga lumang pagdududa ay bahagi lamang ng ibabaw. Sa likod nito ay isang masalimuot na network ng responsibilidad, presyon at mga lihim na tinitiis ni Javier. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang drama. Tumunog ang telepono ni Carla, may urgent na usapin. Nakatayo si Maya malapit, ramdam ang tensyon. Maingat na sinagot ni Javier ang tawag at ipinaliwanag sa Maya na ang lahat ay tungkol sa trabaho at responsibilidad, walang kinalaman sa damdamin. Nagsimulang maunawaan ni Maya na maaring maibalik ang tiwala, ngunit nangangailangan ng panahon at katapatan. Ramdam niya ang ginhawa dahil sa pagiging bukas ni Javier, ngunit may kaakibat pa rin na tensyon dahil marami pang lihim ang maaring lumitaw. Sa hapon, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa kalye ng Manila para magmuni-muni. Naalala niya bawat tensyonadong sandali, bawat luha, bawat sakit at pag-alala. Ngunit napagtanto rin niya na dahil sa mga pagsubok na iyon, mas naintindihan niya si Javier, pati na rin ang kanyang mga responsibilidad, presyon at mga lihim. Pagbalik sa bahay, nakita ni Maya si Don Ernesto na nakaupo sa sala, pinagmamasdan sila ni Maya at Javier. Lumapit siya, may malalim at makapangyarihang tinig. Maya, hindi magiging madali ang lahat. May mga lihimang pamilya at paminsan-minsan ay may mga hindi pagkakaunawaan. Pero kung gusto mong mamuhay na maayos, kailangan mong matutong tingnan ang lahat ng may tiwala at pasensya. Yumuko si Maya, naiintindihan na ang sinabi ng ama ng asawa niya ay hindi lamang paalala, kundi malaking araw. Para maging masaya ang pamilya, kailangan harapin ang katotohanan at tanggapin ang hindi perpekto. Ngunit ang tunay na kasuktulan ay nagsimula ng aksidenteng makita ni Maya ang isang lumang liham na nakatago sa drawer ni Don Ernesto. Ipinapakita ng liham ang mga lihim mula sa nakaraan. Mga alitan, mga pagkakamaling hindi pa napapatawad, at mga desisyong nakasakit na itinago ng mga nakaraang henerasyon.
Nagsimula ang umaga sa Manila na may maliwanag na sikat ng araw na sumisilip sa mga punong kahoy. Ngunit sa bahay ni Maya at Javier, nanatiling mabigat at tensyonado ang hangin. Matapos ang mahabang panahon ng pagdududa, pagtatalo at paglalantad ng mga lihim ng pamilya, unti-unti nang umabot sa rurok ang mga pangyayari, kung saan ang pagmamahal, tiwala at makakalagang desisyon ang magtatakda sa kinabukasan ng buong pamilya. Maagang nagising si Maya, ramdam ang mabilis na tibok ng puso at ang magulong damdamin, galit, pangamba, at kuryosidad. Alam niya na ngayon ang araw na dapat mailantad ang lahat, walang pagtatago, walang hindi pagkakaintindihan. Ito ang magiging punto ng pagbabago upang maibalik ang balanse sa pamilya. Bumaba si Javier sa hagdan, mata ay puno ng pag-aalala ngunit kitang-kita rin ang tensyon. Tiningnan niya si Maya at napansin ang determinasyon sa mata ng asawa. Mahalaga ang araw na ito, Maya. Kailangan nating harapin ang lahat, sabi ni Javier. Malalim ngunit banayad ang tinig. Tumango si Maya at sumagot. Tama, kailangan kong malaman ang lahat ng lihim, lahat ng katotohanan, upang hindi na tayo mabuhay sa pagdududa o hindi pagkakaintindihan. Magkasama silang pumasok sa sala, kung saan ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana at bumubuo ng kumikislap na liwanag sa makintab na sahig. Tahimik ang paligid, tanging ang tiktak ng orasan ang maririnig na nagpapabilis sa pintig ng puso ng dalawa. Pumasok si Don Ernesto, mata ay seryoso ngunit mapanuri. Maya Javier, hindi maaring itago ang lahat ng lihim magpakailanman. Kung nais ninyong magkaroon ng maayos na pamilya, kailangang ilahad ang lahat, diin niya. Huminga ng malalim si Javier at tumingin kay Maya. Makikinig ka sa lahat, Maya. Ayoko maitago pa. Nakatayo si Maya, kamay ay mahigpit ang pagkakahawak, puso ay puno ng kaba. Alam niya na ang mga salitang maririnig niya ngayon ay magbabago sa pananaw niya sa pamilya at kay Javier. Nagsimula ang pag-uusap. Ikinuwento ni Javier ang mga pag-aakataong nakilala si Carla, ang kanyang mga responsibilidad sa trabaho at ang mga lihim ng pamilya na kanyang pinapasan. Bawat detalye ay ipinahayag ng tapat at may pag-aalala, kaya unti-unti nang naunawaan ni Maya ang katotohanan at nababawasan ang kanyang pagdududa. Ngunit ang lurok ng tensyon ay dumating nang ilabas ni Maya ang mga liham, mensahe at ebidensya na kanyang nakalap sa loob ng maraming linggo. Tiningnan ni Javier ang bawat ebidensya. Mata ay tensyonado ngunit hindi iniiwasan. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye, mula sa mga mensahe, pagkikita, hanggang sa mga hindi pagkakaintindihan na nasaksihan ni Maya. Pinakinggan ni Maya ang bawat salita, puso ay sabay na nakaramdam ng ginhawa at kirot. Napagtanto niya na ang mga dating pagdududa ay tanging bahagi lamang ng ibabaw. Habang sa likod nito ay isang masalimuot na network ng responsibilidad, presyon at mahihirap na desisyon na tinitis ni Javier. Pinanood ni Don Ernesto ang dalawa, boses ay malalim at puno ng autoridad. Hindi magiging payapa ang pamilya kung hindi haharapin ang katotohanan. Ang mga maririnig ninyo ngayon ay makakatulong sa pamilya na maging mas matatag o pipiliting gawin kayong harapin ang mahihirap na desisyon. Napagtanto ni Maya na oras na upang pumili, maniwala ng buo kay Javier o ipagpatuloy ang pamumuhay sa pagdududa at sakit. Magulo ang kanyang puso, ngunit nangingibabaw ang pagmamahal. Huminga siya ng malalim, tumingin ng diretso kay Javier. Pinipili kong maniwala sa iyo. Maagang umaga sa Manila, ang sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga malalapad na sanga ng puno. Ngunit sa bahay ni Maya at Javier, nanatiling mabigat at tensyonado ang hangin. Pagkatapos ng mahabang mga araw ng pagharap sa pagdududa, pagtatalo at mga lihim na nalantad, tila papunta na ang lahat sa huling yugto kung saan ang bawat damdamin at desisyon ay huhubog sa kinabukasan ng pamilya. Nagising si Maya at tumitig sa kumikislap na Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin, kasiyahan, pangamba at kaba. Alam niya na ngayon ang araw na kakaharapin niya ang mga huling damdamin upang tapusin ang paikot-ikot na pagdududa at drama at ihanda ang sarili para sa bagong kapayapaan. Bumaba si Javier sa hagdan, ang mga mata ay puno ng pagmamahal ngunit may halong pagkabakala. Napansin niya na handa si Maya para sa isang mahalagang pag-uusap. Maya, handa ka na bang tapusin ang lahat ng hindi pag-aunawaan? Tanong ni Javier, na may malalim ngunit mahinahong tinig. Huminga ng malalim si Maya at tinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Alam ko, Javier. Handa na ako. Ngayon, sasabihin natin lahat para wala nang maitago. Pumasok sila sa sala kung saan ang liwanag mula sa bintana ay bumubuo ng mga kumikislap na sinag sa makintab na sahig na kahoy. Tahimik ang paligid, tanging ang tiktak ng orasan ng maririnig nagpapabilis sa pintig ng puso nila.
Pumasok si Don Ernesto, na may seryosong tingin ngunit may halong malasakit. Ngayon, haharapin ninyo ang huling katotohanan. Lahat ng lihim ay malalantad, at ang inyong mga desisyon ang huhubog sa kinabukasan ng pamilya. Nagsimula ang pag-uusap. Ikinwento ni Javier ang buong proseso ng pagtulong kay Carla, ang lahat ng mahihirap na desisyon sa trabaho at ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala ni Don Ernesto upang protektahan ang pamilya. Bawat salita ay tapat, walang iniiwasang detalye. Nakikinig si Maya, ang puso ay parehong gumagaan at sumasakit. Napagtanto niya na ang lahat ng pagdududa niya kay Javier noon ay bahagyang-bahagi lamang. Sa likod nito ay isang buong network ng responsibilidad at presyon na kanyang pinapasan. Ngunit umabot sa rurok ang tensyon nang ipakita ni Maya ang mga ebidensya na kanyang nakalap, lumang liham, mga mensahe, at mga lihim na tala sa pamilya. Tinitingnan ni Javier ang bawat ebidensya, matay-tensyonado ngunit hindi umiiwas, at ipinaliwanag ng detalyado ang bawat detalye, at hindi pagkakunawaan. Pinagmamasdan ni Don Ernesto na may mabigat ngunit may autoridad na tinig. Panahon na upang maliwanagan ang lahat. Kailangan ninyong maunawaan na tanging sa pagsasabi ng katotohanan, makakamit ng pamilya ang tunay na kapayapaan. Sa buong umaga, naihayag ang lahat ng lihim. Ang mga alitan sa nakaraan, mahihirap na desisyon sa pananalapi, mga hindi pagkakaunawaan at matagal ng naipong damdamin, lahat ay lumutang. Napagtanto ni Maya at Javier na sa pagharap sa katotohanan, maalis nila ang lahat ng pagdududa at muling mabubuo ang tiwala. Sa hapon, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa paligid ng Maynila upang mag-isip. Inalala niya ang bawat tensyonadong sandali, bawat luha, bawat damdaming walang magawa. Ngunit sa parehong oras, naintindihan niya na dahil sa mga pagsubok na iyon, mas naintindihan niya si Javier at ang pamilya, pati na rin ang mga lihim at presyon na kanilang pasan. Pagbalik sa bahay, nakita ni Maya si Javier na naghihintay sa sala. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pagpapahalaga. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Javier at kumalat ang init sa kanyang puso. Alam mo, pinagtitiwalaan kita. Napagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok, sabi ni Maya. Nanging inig ngunit may determinasyon. Ngumiti si Javier, hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Alam ko Maya, nangako ako na gagawin ko ang lahat upang hindi ka na muling magduda. Mas magiging mataatag tayo sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtitiwala. Nakatayo si Don Ernesto sa gilid. May bahagyang ngiti ngunit mabilis na naglaho. Alam niya na malapit na matapos ang huling pagsubok. Panatilihin ang tiwala at kaligayahan sa isang pamilyang puno ng lihim at drama. Sa gabi, nagtipon ang buong pamilya at ang liwanag mula sa mga ilaw ay lumikha ng mainit ngunit tensyonadong kapaligiran. Hawak ni Maya ang kamay ni Javier, mata ay puno ng tiwala. Tumugon si Javier, hinawakan ng mas mahigpit ang kamay niya, mata ay puno ng determinasyon. Noong gabing iyon, tumayo si Maya sa tabi ng bintana, tumitig sa kumikislap na Maynila, at kumalat ang kapayapaan sa kanyang puso. Napagtanto niya na nalutas na ang lahat ng hindi pagkakunawaan, nalantad na ang lahat ng lihim, at ang huling pagsubok para muling buuin ang tiwala at pagmamahal sa pamilya ay malapit ng matapos. Alam ni Maya na mula ngayon, bawat desisyon ay ibabatay sa pag-unawa, pasensya, at pagmamahal. Naniniwala siya na sa pagharap sa katotohanan, matatagpuan ng pamilya ang tunay na kapayapaan, at ang pagmamahalan nila ni Javier ay lalong tatatag. Nalubog ang Maynila sa maliwanag na paglubog ng araw, at dahan-dahang humupa ang abala ng mga kalsada habang nagsisindi ang mga ilaw sa lansangan na naglalarawan ng kumikislap na mga sinag sa daan. Sa bahay ni Maya at Javier, ibang-iba na ang hangin na yon. Wala ng tensyon, wala ng pagdududa, o hindi pa pagkaunawaan. Ngunit upang marating ang sandaling ito ng kapayapaan, tumaan ang buong pamilya sa mahabang paglalakbay na puro ng drama, mga nakatagong lihim, at natatagal lang na ipong damdamin. Nakatayo si Maya sa tabi ng bintana, dahan-dahang hawak ang mainit na tasa ng tsaa. Pinagmamasdan niya ang kumikislap na Maynila, damang-dama ang kapayapaan, ngunit puno rin ng pagninilay. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga pagdududa kay Javier, mga misteryosong mensahe, mga tensyonadong pag-uusap kay Don Ernesto, at pati ang mga lihim mula sa nakaraan na unti-unting lumitaw. Lahat ng ito ay nagdulot ng luha at kalungkutan, ngunit nagturo rin sa kanya ng pasensya, pang-unawa, at pagtitiwala. Lumapit si Javier, inilagay ang kamay sa balikat ni Maya, ang mga matay puno ng pagmamahal. Alam ko, naranasan mo ang labis na sakit, pero nalampasan natin ang lahat, wika niya. Malalim at banayad ang tinig niya na parang paalala ng walang hanggang pasensya at pag-ibig.
Lumingon si Maya, tumingin ng diretso kay Javier. Alam ko, Javier, dahil sa iyo, naiintindihan ko na ang lahat ng lihim at hindi pagkakaunawaan ay maaring malutas kung tayo'y tapat at matiisin. Bumiti si Javier at tinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Pangako ko, lagi akong magiging kasama mo upang hindi ka na muling magduda o masaktan. Magtatayo tayo ng isang masayang pamilya kung saan malinaw ang lahat at puno ng pagmamahal. Magkasamang lumabas sila sa likod bahay kung saan ang liwanag ng paglubog ng araw ay sumasayaw sa mga malalapad na sanga ng puno. Banayad ang simoy ng hangin sa Maynila, may halong halimuyak na mga bulaklak at damdaming kapayapaan. Ramdam ni Maya ang tibok ng puso ni Xavier sa kanyang tabi, at ang tapat na pagmamahal at determinasyon nitong pangalagaan ng pamilya. Ngunit hindi lamang sina Maya at Xavier ang nagbago, naunawaan din ni Don Ernesto ang kahalagahan ng pagiging tapat at pagtitiwala. Nakatayo siya sa harap ng bahay. Pinagmamasdan ang magkasintahan, puso'y puno ng pagmamalaki at iniisip pa rin ang mga bagay-bagay. Naintindihan niya na ang kanyang mga desisyon at lihim noon, kahit na may layuning protektahan ng pamilya, ay nagdulot ng maraming hindi pagkakaunawaan at sakit. Tumingin si Maya kay Don Ernesto, ang mga matay banayad ngunit matatag. Tatay, napagdaanan natin ang napakarami. Pero, naniniwala ako na mula ngayon, mas magiging matatag ang ating pamilya dahil sa pang-unawa at pagtitiwala. Tumango si Don Ernesto, malalim ngunit mainit ang tinig. Tama ka, Maya, walang mas mahalaga kaysa sa pag-ibig at pagtitiwala sa bawat miyembro ng pamilya. Masaya ko na nakita ko kayong nalampasan ang lahat ng pagsubok at mas naunawaan ang isa't isa. Dumating ang gabi, nagtipon ang buong pamilya sa sala. Ang maligam na naliwanag mula sa mga ilaw ay bumalot sa mga mukha nila, lumilikha ng mainit ngunit marangal na atmosfera. Magkatabi sina Maya at Xavier, kamay sa kamay, matay naglalaman ng tiwala at pagmamahal. Pinagmamasdan sila ni Don Ernesto, ngumiti ng banayad, ramdam ang pagtatapos ng mahabang panahon ng tensyon at lihim, at ngayon ay panahon ng balanse at kapayapaan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap buong gabi. Magkasama sina Maya, Javier at Don Ernesto, ibinahagi ang kanilang damdamin, mga alalahanin, at mga aral mula sa nakaraan. Lahat ng hindi pagkakaunawaan, pagdududa, at lihim na nagdulot ng tensyon ay natanggal na. Wala ng pagtatago, wala ng pagdududa, natira na lamang ang pang-unawa, katapatan, at ganap na pagmamahal. Kinabukasan, nalibot ang Maynila sa banayad na sinag ng araw. Nakatayo si Maya sa teres, tanawang lungsod, damang-dama ang kapayapaan. Alam niya na natapos na ang mahabang paglalakbay ng drama at lihim sa pamilya, ngunit mananatili sa kanya ang aral ng pagtitiwala, pag-ibig at pasensya. Lumabas si Javier, nagbigay kay Maya ng mainit na ngiti. Nagawa natin ito, Maya. Mula ngayon, itatayo natin ang pamilya natin sa katapatan, pag-ibig at pagtitiwala. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Javier, matay puno ng pag-asa. Oh, Javier, naniniwala ako na mas magiging matatag ang pamilya natin kaysa kailanman. Sa mga sumunod na araw, unti-unti naging maayos ang pamilya, naayos ang lahat ng hindi pagkaunawaan at naging mas malapit ang relasyon ng bawat isa. Magkasamang inaalagaan ni Maya at Javier ang kanilang tahanan, inaalagaan ang isa't isa. At natututo ring maunawaan si Don Ernesto at iba pang miyembro ng pamilya. Ngayon, puno na ng tawa, pagmamahal at kapayapaan ang kanilang bahay. Napagtanto ni Maya na ang lahat ng hirap, lihim at pagdududa noon ay mga pagsubok na nagpapatibay sa pagmamahal at pagtitiwala. Isang gabi, habang kumikislap ang mga ilaw ng Maynila, nakatayo sina Maya at Javier sa tabi ng bintana, kamay sa kamay, tanawang lungsod. Wala ng pangamba o pagdududa, natira na lamang ang kapayapaan at tiwala sa hinaharap. Bulong ni Maya, sa wakas, natagpuan na natin ang kapayapaan, Javier. Tunay na kapayapaan, pagkatapos ng bagyo. Ngumiti si Javier, niyakap ng mahigpit si Maya. Tama, Maya. Ang kapayapaang ito ay gantimpala sa pasensya, pagtitiwala, at pag-ibig na ibinahagi natin sa isa't isa. Kumikislap ang mga ilaw ng Manila sa ilalim ng gabi na parang saksi sa mahabang paglalakbay na puno ng drama, hindi pagkakaunawaan, ngunit puno rin ng pagmamahal at pag-asa. Alam ni Maya at Javier na, bagamat marami pang hamon sa hinaharap, natutunan na nilang malampasan ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig, katapan at pagtitiwala sa pamilya. Unti-unting humupa ang gabi, tahimik ang bahay, tanging banayad na hangin ang humahaplos sa mga sanga ng puno. Nakatayo sina Maya at Javier magkatabi, puso'y sabay na tumitibok, ramdam ang ganap na kapayapaan. Alam nila na mula ngayon, ang lahat sa pamilya ay haharapin sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagmamahal. Wala ng pagdududa, wala ng lihim,
at wala ng matagal na drama. Sa katahimikan at kapayapang iyon, nung umiti si Maya, alam na muling nasa tamang landas na ang buhay, batay sa pag-ibig, pang-unawa, at pagtitiwala. At iyon ang perpektong wakas ng isang emosyonal na paglalakbay, kung saan nalampasan na ang lahat ng lihim at pagsubok upang magbigay daan sa ganap na kapayapaan at kaligayahan.